Kukuskus mo pa yung puwet mo dyan sa, carpet ko ha. Hoy! Lola! Hey! Ginawa mo pamunas yung carpet ko ha. Ayos ka. Pamunas mo yung carpet ko? Ew! Another day, another new vlog tayo ngayon. And as you can see, for today's vlog, makikita nyo is meron akong ibang mga aso na kasama dito guys. Kasi nga, iniwan na naman sila dito sa akin ng kanilang mga mommies. Ayan. Si Sisha, ang hotdog dog. Yeah, Sisha. Mababait yung mga yan. And yung isang dog is si Lola. Lola, come here. Lola. Lola, come here. Lola, say hi to my vlog. Say hi to my vlog, Lola. Hi. Ayan. Putol ang buntot nito, guys, ni Lola. Ang bigat-bigat nito. Tingnan. Wala yung buntot. Toink. Toink. Lola, where's your tail? Where's your tail? So, and then yung isang aso is si Bella. Bella is 19 years old. So, na siya, malabo na yung mata niya guys. And kailangan niya na ng kapag lalabas ng bahay para mag-poop and magwiwi. Yun, ginaguide ko siya kasi nga, matanda na siya. And syempre, hindi mawawala sa aking vlog ang aking baby boy. No, si Murphy. Our baby boy. Are you a good boy? Are you a good boy? Good boy daw siya. Right now is, pa lang dito. Magpa 1 PM na dito ngayon guys. Naka-live yan. So, sa Pilipinas, gabi na. First thing na ginagawa ko is, nandito ako sa kitchen. Kasi, magluluto ako ng, late na ako nagluluto ng pagkain dito guys. Kasi nga, dumadating si Andy is 3:30 to 4 PM. Tapos si Pinaman is 3 or 3:30 PM. So, kaya late na ako nagluluto. And right now, 1 PM na dito. Medyo nagugutom na ako. Piling ko nahihilo na ako. Hindi pa kasi ako kumakain ng breakfast and lunch. And right now, hindi ko alam kung ano yung lulutuin ko. Piprito ako ngayon ng kamote. Although, meron naman kaming pagkain dito. Kahapon kasi guys, nagluto ako ng tinolang manok. And syempre, everyday, ang problema ko talaga dito is ulam. Ano yung lulutuin kong ulam? Kasi nga, hindi naman everyday is puro Pilipino food yung niluluto ko. Especially yung asawa ko kasi nagda-diet siya. Ayaw niyang kumain ng mga solid food, like mga meat, gusto niya mga salad-salad lang. Ibang mga nanay, ang hirap na nga maghanap ng lulutuin sa pang-araw-araw. Yung iba, wala pang lulutuin, kaya sobrang nakaka-pressure. So, ganito pala yung ginagawa ko guys kapag magto-toast ako ng Habang inaantay ko na uminit yung mantika para sa kamote. Hey, Sisha, eat your food. I put your food in there, outside. Sisha, just eat your food. Itong mga asong to, pinatikim ko kasi ng kahapon. Pinatikim ko ng, hindi kasi kumakain. So, ang ginawa ko, pinatikim ko sila ng sabaw ng tinola. Aba, naghahanap pa ng sabaw ng tinola ngayon. Wala nang tinola. No more tinola. You eat your food. So, hindi ko nalalagyan ng ng sugar. Ganito lang siya. Kasi sobrang tamis ng kamote dito, guys. As in.
Sana wag naman siyang lumambot ng bonggang-bonggang parang lugaw. Kahit hindi yung maganda yung kamote dito guys, bumibili pa rin ako kasi minsan, alam niyo yung nagsasawa na ako sa pagkain dito. Alam niyo ba guys, umorder ako ng tuyo kasi nagki-cravings ako ng tuyo nung mga nakaraan kasi nga lumalamig na dito sa Germany. And syempre, nakakamiss yung pagkain sa Pilipinas. And umorder ako online kasi may Pilipina. Marami kasi mga Pilipina dito na mga nagpapa-order online. Tingnan nyo guys, yung nabili kong tuyo. 100 grams per pack. Alam nyo ba kung magkano to? 2,000 lang naman. Just ko, kada cravings dito ng Filipino food, 1,000 agad yung bibitawan mo guys. Kaya, nakakaloka mag-cravings dito sa Germany. Magbabalat na ako ng patatas para sa aking mashed potato. Guys, alam niyo ba dito sa Germany, napakahirap mag-isip ng lulutuin dito kasi hindi siya katulad ng ibang country na mga napuntahan ko kasi nanggaling na ako ng Qatar, nanggaling na ako ng Dubai. So, yung mga Pilipino po dito, limit lang. Karamihan ng mga nagtitinda dito ng mga Filipino food is mga Pilipino din na umuwi ng Pilipinas. Tapos, pagbalik nila dito sa Germany, nagdadala sila ng mga Filipino food na paninda. So, hindi katulad sa ibang country na kapag pumunta ka ng Filipino store, makikita mo lahat ng mga Filipino po doon. Hindi. Dito hindi. Kaya napakahirap maghanap ng uulamin. And mostly, dito sa Germany, syempre, since the German country, puro meat ang pagkain dito. Tapos salad, ganun. So, pag ganun yung pagkain namin araw-araw, nauumay ako guys. So, syempre, dahil Pilipino tayo, naghahanap pa rin ako ng Filipino taste, 'di ba? And ang hirap. Nagluto nga ako ng pinakbet nung nakaraan. May nakita kasi kami sa Asian store, which is Korean store 'yon. May nakita kaming frozen ampalaya, tsaka kalabasa. So bumili kami ng asawa ko. Tapos, ang pangit guys, gamitin yung frozen kasi pagkapag na-defrost mo na siya, ang lambot na nung kalabasa. Yung alam mo yung luto na siya. Ganun. Kaya, iba pa rin pag fresh yung gulay na lulutuin mo. Pero guys, sabi ng asawa ko sa US daw, maraming mga Filipino store, and then maraming mga fresh na vegetable doon. Kaya makakain mo lahat. Kasi nga, maraming mga Pilipino sa US. Kaya marami na ding mga pagkain doon. Hindi ka mahihirapan maghanap ng mga Filipino food. Sabi nga ng asawa ko sa akin, mag-ano ka, labas daw ako, makipagkaibigan daw ako sa mga Pilipino dito. So, kung ang gagawin ko, paglabas ko dun, pag may nakita akong Pilipino, sabi ko, hi, Pilipino kayo, mga ganon. Alam mo yung sabik na sabik makakita ng Pilipino. Sabi ko sa asawa ko, okay lang ako dito sa bahay. Masaya ako dito sa bahay. And hindi naman kasi ako yung tipo ng tao na palalabas talaga, palagala. Mas gusto ko lang nasa bahay. Ganon. Especially for me, na lagi lang nandito sa bahay. Kasi may aso naman akong kasama sa bahay kapag wala yung asawa ko. Kasi nga, may work siya, everyday nasa office. Ako lang naiiwan siya kasi Murphy. For me, as a taong bahay, kahit nung nasa Pilipinas ako, taong bahay lang din naman ako, hindi ako naboboard. Hindi ako homesick. Kasi sanay naman akong sanay ako na hindi kasama yung family ko. Kasi nga, nag-work ako sa Manila ng almost 20 years. Since yung province ko is Bicol. So, hindi ako mabilis ma-homesick. Ayan guys, luto na yung kamote. So, ganito kalambot yung kamote dito guys. Ayan o. Ang lambot niya.
As in. Tapos, tingnan niyo yung laman. Ang lambot ng laman. Kaya ang gagawin ko guys, pag umuwi ako ng Philippines, bibili ako ng mga 5 kilong kamote. Tapos, magdadala din ako ng mga saba na saging. Ang mahal kasi dito, promise. So, habang nag-aantay ako maluto ang aking niluluto, guys. Chill-chill muna tayo ngayon. Nood ng TV. Murphy! Come here. Guys, tingnan niyo si Murphy. Hindi kasi siya makapunta dito sa akin. Normally, kapag nanonood ako ng TV, si Murphy tumatabi dito sa akin. Hindi siya makatabi dito sa akin. Kasi itong bantay ko na to, nagagalit kay Murphy. Ayaw niya si Murphy palapitin sa akin. Tingnan mo pagkamaldita nito. Tingnan mo, oh. Ang maldita nito. Come here, Murphy. Come here. Come here. Come here to mommy. Come here. Lola, don't do that, okay? That's bad. Come on, Murphy. Come on. Come on. Murphy, come on. Here. Come on. Come on, Murphy. Come here. Tingnan nyo kung saan tuloy dumadaan to si Murphy. Hey, I'm not your mommy. Did you know that I'm not your mommy? Ay, kukuskus mo pa yung puwet mo dyan sa... Puwet mo dyan sa... Ano, carpet ko ha? Hoy! Lola! Hey! Ginawa mo pamulas yung carpet ko ha? Ayos ka! Ano, pamulas mo yung carpet ko? Ew! Punas mo yung pupo mo dyan sa carpet ko? Kadiri ka? Huh? Just eat your food. Lola, you have your food there. Just eat your food. Come on. So, ang mga bakantayan rin dyan, yung mga na-fracture, Shisha, eat your food. yung mga doktor, Eat your food. Murph, did you miss your adobo? Did you miss your adobo, Murph? Do you want adobo? Do you want adobo today? Murph? Do you want adobo? You want? Taas-taas lang yung ano mo eh. Guys, tingnan nyo. I know. Isang aso na matanda na, si Bella. Pag natutulog siya, guys, ganyan siya. Oh. Marunong siya magkumot. Ayan siya sa loob. Ayan siya, guys. Oh. Nagkukumot talaga siya. Kapag natutulog siya ng ganyan, guys, nagkukumot talaga siya. Hey, it's okay. It's okay. It's okay. Stay there. Guys, alam nyo ba? Nakalimutan ko palang hiwa-hiwain yung mga patatas. Kaya sabi ko, at tagal lumambot. Hindi ko pala nahiwa, guys. Ano siya nga? Kailangan kasi dapat hinihiwa to, guys, para mabilis siyang lumambot. Eh, ang katangahan ko. Ah! Ang init. Hindi ko nahiwa. So, ngayon, kailangan ko siyang kunin isa-isa para mahiwa ko. So, ayan, pakukuluin ko ulit ng another 5 minutes, tapos i-ready ko na yung mga ingredients na kakailanganin ko.
So, ayan guys. Na ano ko na yung patatas. Nadurog ko na. Since na tapos na ako dun sa patatas, gagawin ko ngayon yung gravy naman. So, normally, yung ginagawa kong gravy is yung flour, nor cubes. And meron kasi ako nakita guys, meron pa ditong gravy na parang mix na siya. So, ito na lang muna yung gagamitin kong gravy kasi nga, mukhang matagal na to guys, oh. Namumuumuo na. Pero hindi pa naman siya expired. Yung asawa ko kasi, mahilig siyang bumili ng mga guys, mga seasoning sa pagluluto. Mahilig din kasi siya magluto. And, napakadami niyang binibiling mga seasoning na na-expired. Nung dumating ako dito, nagtapon na ako ng mga expired na ng mga dyan sa cabinet. And nakita ko siya kahapon. Ito, nagkalkal ako dyan sa cabinet namin ng mga stock. Ito nakita ko. Nanigas na siya. Kaya, naisip kong ngayon, mag-mash potato kasi nga dahil dito sa gravy na to. So, ayan. 2027 pa yung expired niya, guys. Kaya lang siya nanigas dahil syempre, kapag ang powder kasi is sumingaw na siya, especially, ito kasi yung cover niya, oh. Yan. Butas yung cover niya. So, pag once lahat ng powder na seasoning, guys, kapag bukas na siya, sumisigaw yan, tapos tumitigas. Pero, hindi ibig sabihin, expired na siya. Tumigas lang talaga siya dahil sumingaw. Lalagay ko na tong milk. Ouch! Mainit. Lalagay ko na yung milk dito. Tapos na ang ating mashed potato. Inantay na lang natin yung gravy. Ito na yung finish na gravy. So, ayan. Dinagdagan ko lang siya ng pampalapot, pork cubes, at saka black pepper. Ayan na siya. Perfect na gravy. Ayan. And then, ito na rin ang ating mashed potato na tapos na. So, ayan guys. Tapos na ako magluto ng aking mashed potato. Natapos ko na rin prituhin yung kamote. So, ito yung pinaka-struggle is real ng isang nagluluto, guys. So, syempre, number 1, napakahirap mag-isip ng lulutuin araw-araw. And then, number 2, kailangan mong i-prepare lahat ng kakailanganin mo sa pagluluto. And number 3, kailangan patapos sa magluto, ikaw pa magliligpit ng mga ginamit mo. So, diba? Struggle is real. Akala nyo ba madali maging full-time housewife? Mahirap. Hindi siya ganun kadali. So, ayan guys. And then, after this, nag-iisip pa ako nung salmon.
magbe-bake siguro ako ng salmon para partner dito sa mashed potato. And then, meron din akong prepare na gulay kasi gusto ng asawa ko gulay. So, yun yung ipapartner ko dito sa aking mashed potato. And that's it. So, ayun guys, tapos na ako magluto. Magliligpit na ako dito sa kitchen. And, habang nagluluto ako, mayroon ako nakasalang na nilabhan sa washing machine. And mamaya, yun, magtutupi ako. So, hindi natatapos ang aking araw nang walang ginagawa dito sa bahay. Kaya, sinong maboboard, di ba? Hindi ako nauubusan ng trabaho dito sa bahay, guys, to be honest. And, magpapakain pa ako ng mga dogs. And, after that, siguro tsaka lang ako mag-chill-chill. So, ayun lang, guys. That's it for today. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!